Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat sa Diyos sa panibagong araw na ipinagkaloob sa atin. Okay, so welcome po muli sa ating Daily Communion. Ito po si Pastor Paliang ng Your Special International Ministries. So tayo po ay magkasama-sama sa maikling oras para mag-aral po ng salita ng Panginoon at mag-communion. Pagpalain po tayo ng Diyos sa lahat ng mangyayari ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Umpisa po natin sa panalangin. Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya. Salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin na kami po ay mag-aaral muli ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po Diyos ang oras na ito kasama ng bawat pamilya, Panginoon, sa bawat tahanan ng iyong mga anak ngayong gabi. Hinihiling namin na patuloy ka pangusap. At sa lahat ng naabot ng tinig na ito, sa iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, kami po ay nagtitiwala at patuloy na ibinibigay, Panginoon, ang lahat ng papuri sapagkat binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na patuloy maranasan ng iyong mga biyaya. Salamat po, Lord, sa gagawin mo sa gabi ito. Niaalay po namin sa iyo ang oras na ito. Ikaw po ang mahayag, ikaw ang mataas, ayon po sa iyong kalooban at sa iyong kaparaanan. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ko namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so binigyan daan po natin sa pagkakataong ito dahil nga po 9th year anniversary ng Your Special ay bibigyan po natin ng daan para alalahanin natin yung mga kasaysayan, bakit saan nagsimula yung Your Special, bakit po nabuo ito. So, ano po ang kadahilanan, bakit nabuo ang Your Special ay ipapahayag po natin sa gabi nito. Okay? Kaya po Your Special ang nabuong pangalan. Ito po ay sa pangunguna ni Pastor Judah Jim E. Cantoria. At nag-upisa po ito sa radio ministry na pinangungunahan ni Pastor Judah doon sa DWWD 1134 kHz Armed Forces Radio, dyan po sa Camp Aguinaldo, kung alam po ninyo yan. At marami pong naging bunga ang ministry nito, naging pagpapala sa maraming tao. Ayan, at dapat ititigil na yung ministry kasi parang ang islat noon una na sa alas 4 o alas 5 ng madaling araw, hindi ko na masyadong ma-recall, no? Pero ito po ay nagsimula ng 1999, so ang tagal na. Kami po ay kasama ko pa si Pastor Anthony Asidera noong mga panahon yun, na kami po ay nagsimula na sumasama-sama lang at nakita namin na naging blessing. Dapat ititigil na ni Pastor Judah. Kaso, kasi medyo mahal din po yung islat na nakuha natin kahit na madaling araw. Parang feeling niya walang nakikinig. Pero alam niyo po na nung ang nag-decide si Pastor na ititigil niya na yung program dahil parang walang nangyayari, sa madaling salita, nag-broadcast siya dahil meron pa kaming natitirang pera na naka-advance. So, i-broadcast niya po. At nung mga panahon yun ay meron pong nakikinig. So, hindi niya masyadong alintana kung may nakikinig o wala. Basta nag-program siya. Pagkatapos ng program niya, meron pong umuwi na siya at may tumawag sa kanya. At nagpapakilala na, kayo po ba si Pastor Judah? Sabi, opo, ako po. Sabi niya, kasi ako po yung nakinig po ako sa inyo kanina, so maraming salamat sa Panginoon. Alam niyo po kasi, itong taong to dapat magpapakamatay. Okay? So, since narinig niyo yung salita ng Panginoon, nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At parang yung buhay niya ang pinag-uusapan ng mga panahon niyon. Imagine po, na ligtas ang kanyang buhay dahil naliwanagan siya ng salita ng Panginoon. So, simula po noon, nagkaroon po ng Your Special sa Pampanga. Kaya, Laguna. Okay? So, kaya nagkaroon po tayo ng church doon hanggang sa dumami na po. So, dito nabuo ang Your Special. Kaya, nagpatuloy po yung ministry ng Your Special
dahil na din po sa passion sa kaluluwa ng naturang pastor, ng Pastor Judah. So, kami po ay isa sa mga pastor na nabuo na iglesia, kaya po nagpapatuloy po ang ministry ng Your Special. At ngayon po, ang Your Special Tayuma naman ay nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. Kaya sa ngayon ay gusto ko pong dalhin ang mensahe ng You Are Special. Pwede ba natin sabihin, You Are Special? You are special. Ayan. So, mahalaga ka sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. Ayan. Ayan po ang pag-aaralan natin. Okay? So, mababasa po natin doon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Dito ko kinuha yung pangalan ng ating yung pangalan ng church ngayon. Ang sabi po rito, you were bought with a price. You were actually purchased with the precious blood of Jesus and made His own. So then, honor and glorify God in your body. Okay? So, uulitin po natin, sabi po doon, you were bought with a price. Tayo ay binili sa napakalaking halaga. Kung ano ang dahilan, yan po ang magsasabi na special tayo sa Panginoon. Bakit napakahalaga natin sa Panginoon? Number one, sabi po dito sa ating binasa, we are bought with a price. Binili tayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Okay, gusto ko pong wag mong palampasin ang moment na to. At siguraduhin mo na maririnig mo itong unang dahilan. Okay? Ang presyo mo ay buhay at dugo ng kaisa-isang anak ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, yun ang presyo mo. Okay? Ang presyo natin ay kaisa-isang anak ng Diyos na namatay para sa iyo at para sa akin. Kung iniisip mo na ikaw na walang nagmamahal sa iyo, iniisip mo na wala kang kwentang tao, parang pakapon ka na, gusto kong ibalita sa iyo na minahal ka ng Panginoon. At nag-alay siya ng buhay para sa iyo kasi special ka sa Diyos. Kahit ikaw ay mahirap, mayaman, o sa anumang kalagayan dito sa mundo, ikaw ay minahal o pinahalagahan ng ating Diyos. Maring hindi mo ma-imagine, no, na ganito ba yun? Totoo ba yun? Totoo po. Pag binasa natin ang Biblia, pinahalagahan tayo ng ating Diyos. Sa Diyos tayo nagsimula. Naalala ko po yung isang kwento ng isang tao na nagpakita ng $500. Okay? Yung $500 na yun, ay tinanong niya kung sinong may gusto. Maraming nagtaasa ng kamay. Ngayon, nung ginawa niya, nilukot niya yon. Sabi niya, sino pa rin ang gusto? Ay taasan pa rin sila ng kamay. Ang ginawa nung naghahamon ay ibinato niya sa lupa. No? Sa medyo may putik, inapakan niya. Okay? At ibinibigay sa tao. Ang sabi, sino po ang may gusto nito? Alam niyo ba na kinukuha pa rin ng lahat? Nakataas pa rin ang kamay ng lahat. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung $500, kahit anong dumi, hindi mo bumababa ang value niyan. $500 pa. Katulad mo, saka katulad ko, kahit na tayo ay napakarumi, dahil sa ating iba't ibang klase ng kasalanan, maaaring masabi mo na ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Okay? Pero sa mata ng Diyos, hindi bumababa ang value mo bilang tao sa Kanya. The moment na mag-decide tayo sa Panginoon na bumalik, hindi ka itataboy ng Diyos. Tatanggapin tayo ng Panginoon. Kasi, special tayo sa Diyos. Yan ang mensahe ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Nung siya ay namatay sa krus at inalay niya yung kanyang buhay, ay ipinapakating niya sa lahat na special kayo sa akin. Kaya nasabi sa John 3:16, for God so loved the world, di ba, that He gave His only begotten Son, for whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. So ipinapakita dito na mahal tayo ng ating Panginoon. At ayaw po ng ating Diyos na isa man sa atin ay mapahamak.
Kahit na ang kabayaran nito ay kaisa-isang anak ng Diyos. Kapatid, iyan ang presyo mo. Okay? Kahit na sinasabi mong wala nang tumatanggap sa'yo, wala nagmamahal sa'yo, akala mo lang, meron pong Diyos na bumaba sa langit at nag-alay ng buhay para sa iyo at para sa akin. At ang sabi ng Biblia, minamahal ka ng ating Panginoon. Minamahal tayong lahat ng ating Diyos. Siguro nagtatanong ka, ano kaya ang nakitang ng Diyos na maganda sa akin? Siguro wala tayong makita, no? Pero minahal tayo ng Panginoon. Bakit kinakailangan pang bumaba o mamatay ang Diyos, ang kaisa-isang anak ng Diyos para sa iyo at para sa akin? Bakit kinakailangan magbata pa siya ng hirap? Bakit kinakailangan siya ay mamatay at magtiis? Ang napakalaking dahilan na makikita natin, ayon dun sa ating binasa, tayo ay mahal ng Diyos. Okay? Ikaw at ako, minahal tayo ng Panginoon. Eh, iniisip ko din sa akin, wala ho akong may pagmamalaki sa Panginoon. O, lahat tayo ay kilala ng Diyos. Naalala ko tuloy si Judas. Diba si Judas ay alam ni Jesus ang background. Alam niya na pero kinuha siya bilang disciple. At nung siya ay nangangaral si Jesus, alam niya na nagnanakaw din si Judas. At alam din ni Jesus na ipagkakanulo siya nito. Pero alam niyo ba na minahal niya si Judas? Binigyan niya ng maraming pagkakataon at paalaala para bigyan ng pagkakataon siya ay magsisi at humingi ng tulong sa ating Panginoon. Kaya lang po, pinili ni Judas na pagharian siya ng kasamaan. Okay? So, lahat tayo ay pwede nating sabihin na tatanggapin kaya ako ng Panginoon dahil sa kalagayan ko. Gusto ko sabihin sa iyo na mahalaga ka sa Diyos. At the moment mag-decide ka, tatanggapin ka ng Panginoon. Okay? Kaya siya namatay para sa iyo at para sa akin. Dahil tinutupad niya at hindi ka pa ipinapanganak dito sa mundo, plinano na ng Diyos na kung may magkakasala, kung magkasala ang tao, sasagipin niya ito. Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Ganito ang ating mababasa. Bago palikain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Neso Kristo, yan ang kanyang layunin at kalooban. So imagine, kahit na ikaw ay naging masama, kaya sabi natin na wala nang tatanggap sa iyo, pero alam na ng Diyos yan. Okay? Kaya nung nagkasala tayo, binigay sa atin si Jesus Christ at pinili ka ng Diyos. Kung magtitiwala ka lang sa Panginoon, kung makikipag-isa ka sa ating Panginoon, ang sabi rito, bago pa nilikha ang sanlibutan, pinili niya na tayo para maging banal at walang kapintasan. So ipinakita niya kay Satanas, ipinakita niya sa lahat ng tao, kaya si Jesus namatay, na walang kasalanan, nabuhay siya dito sa mundo, hanggang sa kamatayan, hindi ho siya nagkasala. Ang sabi ng Biblia, kasi inirepresent niya ang tao. Binili niya ang tao ng kanyang buhay at ipinakita niya kay Satanas na pwedeng mabuhay ang tao sa katuwiran at sa kabanalan. Itinisayin tayo ng Panginoon. Ephesians chapter 4 verse 24, sinabi po diyan na ang dapat makita sa atin ay ang katuwiran at kabanalan na nilikhang kalarawan ng Diyos. So, kaibigan, kapatid, gusto ko ipaalam sa iyo na napakahalaga mo sa Panginoon. At the moment, pag-isipan mo magbalik loob ka sa Panginoon, tatanggapin ka niya. At kapag nanampalataya ka sa pamamagitan ni Jesus Christ, na ang paglilinis ng Diyos ay yung kamatayan ni Jesus sa krus dahil binayaran niya ang iyong kasalanan at ang kasalanan ko, ituturing tayo na tayo ay matuwid dahil tinubos tayo ng Panginoon. Napakamahal mo. Okay? Sabihin mo, kung may katabi ka dyan, ang mahal mo. Diba? Kung wala naman,
Sabihin mo sa sarili mo, ang mahal ko pala. Diba? Hindi ka mumurahin. At kahit na ano pa ang sinasabi ng iba, minahal tayo ng Diyos at napakalaki ng presyo mo. Ang presyo mo ay anak ng Diyos, ang dugo ng Diyos, ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, ipinapakita sa tao na kaya talaga nating mamuhay sa katuwiran at sa kabanalan para din magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Una, hindi ka lang mamahalin. No? Pangalawa, binayaran tayo ng kanyang dugo para maging kanya. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, kung may katabi ka dyan, bayad ka na. Bayad ka. Okay? Meron ng karapatan sa atin ang Panginoong Jesus. Dahil binayaran niya tayo ng kanyang buhay, binayaran tayo ng kanyang dugo. Okay? Kasi kung hindi kung mananatili tayo sa makasasalikas na kasalanan na nakinamulatan na natin, ang sabi po ng Biblia, ang patungo at ang dulo nito ay kamatayan o kaparusahang walang hanggan sa impyerno. So bakit ka kinukuha ngayon ni Jesus Christ? Bakit kanya sinabing para maging kanya? Bakit kanya binayaran ng kanyang dugo? Para ibalik ang disenyo ng Diyos sa tao. Dahil ang tao dapat namumuhay sa kalooban ng Diyos. Dapat ay sumusunod siya sa Panginoon. Kung hindi niya ito ginagawa, hindi nangyayari yung buhay na nais ng Diyos sa tao. So ano po ang mangyayari? Kapag ginawa natin ito, kapag nangyari ito, hindi po matutupad sa iyo at sa akin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya mapalad tayo, kapatid, kapag nakakita tayo ng magandang dahilan para ipakita o para ibigay natin ang ating buhay sa Diyos. Okay? So, binili ka ng Panginoon para maging Kanya. Ibig sabihin, may karapatan na sa iyo si Jesus. Hindi mo na pag-aari ang buhay mo. Okay? Ang buhay mo ay hiram mo lang sa Diyos. Tignan niyo po bakit sinabi ng Panginoon, magsusulit tayo sa pagdating ng araw sa ating buhay. Kung ano yung ginawa mo dito sa mundo. Kasi pag-aari ka ng Diyos. Dahil hiram mo lang yung buhay na yan, dapat maunawaan mo na pagka natapos ang panahon mo dito sa mundo, magsusulit naman tayo sa may-ari ng buhay. Okay? Maharap tayo sa hukuman ng Diyos at doon sa may-ari ng buhay na tayo ay kung ano ang ginawa mong pamumuhay dito sa mundo, babalik tayo, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Kaya, pakaisipin po natin na hindi atin ang buhay natin. Kaya kung sinasabi mo na ikaw ay mamumuhay sa gusto mo, karapatan mo po yan. Kasi hindi tayo robot. Pero kahit na sabihin mong binili na tayo ng Panginoon, yung karapatan natin na pumili ng kagustuhan natin, hindi po inalis. Natatandaan niyo ba si Eva at saka si Adan? Nilikha siya ng Panginoon, pero meron silang kalayaan na pumili ng gusto nila. Pero pinili ng tao na mag-disobey sa Diyos. At ang panalangin ko po, wag na nating piliin na mamuhay ng hiwalay sa ating Panginoon. Kasi nais ng Diyos na tayo ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya kanya binili. Kaya siya namatay para sa krus. Para sa iyo at para sa akin. At kaya siya nagturo. Sabi niya, humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Yan ang layunin ng Diyos. Kaya siya ay namatay sa krus, kaya niya tayo binayaran ng kanyang buhay, ng kanyang dugo, para tayo mamuhay. Alam niyo po kung bakit? Gusto kang makasama ng Diyos doon sa inihanda niyang napakagandang buhay sa piling niya. Buhay na walang hanggan. Okay? Sabi ko sa inyo, ayaw ng Diyos na robot tayo. Gusto niya kusang loob, pipiliin mo siya. Kaya, kapatid, sana naiisip mo na naririnig mo ang pangangaral na ito, hindi para pilitin ka,
kundi para buksan ng mata at kaisipan natin na kung pipili tayo, piliin natin ang Diyos. Okay, piliin natin ang ating Panginoon. Kasi tayo ay mapakabuti. Yung buhay na tinataglay mo, nataglay ko, binayaran na ni Jesus Christ. Kanya na to. At gusto ko sabihin na katiwala tayo ng Diyos dito. Okay? Ngayon, kung tayo ay katiwala ng Panginoon at haharap tayo sa hukuman ng Diyos, dapat huwag kang magkasakit. O, kasi kung magkakasakit ka, hindi ka makakapaglingkod sa Diyos. Huwag mong abusuhin ang katawan mo, kaya binabawal yung iba't ibang bisyo, iba't ibang masasama, makakasama sa iyong katawan. Kasi, hindi ka magagamit ng Panginoon. Di ba? So, habang tayo ay malakas, malusog, habang tayo ay merong napakagandang kalagayan, ibigay natin sa Diyos ang ating buhay. No? Kasi, Kanya tayo. Sa Diyos tayo. Amen. Tatiwala lang tayo ng ating buhay. So, kung ano ang gusto ng Panginoon sa ating buhay, yun ang sundin natin. Tamo sabi po ni Jesus Christ, nung siya ay nagkatawang tao, hindi ako naparito para sa aking sarili. Lagi po natin maririnig yan pagka nagbabasa tayo ng Biblia. Ang lagi niya sinasabi, ako ay narito para sundin ang kalooban ng aking amang nasa langit. Bakit po? Ipinapakita niya na kung merong taong nabubuhay dito sa mundo, dapat ganun. Sabihin niyo sa katabi mo, dapat katulad tayo ni Kristo. Be like Christ. Kaya sabi niya ay magpakabanal tayo sapagkat ang Diyos na sinasamba natin ay banal. Okay? So, pangatlo na gusto ko pong sabihin at panghuli, una ay ang taas ng presyo natin. Pangalawa, binayaran na tayo, kay Jesus na tayo. Pangatlo, yung katawan natin na ating tinataglay, papupurihan natin ang Diyos. Dapat Diyos ang napapapurihan sa ating katawan o sa ating buhay. Gusto ko kayong tanungin, sino ba ang para saan ka nabubuhay ngayon? Siguro doon sa mga inlove, para sa asawa, para sa boyfriends, girlfriends, para sa pamilya, para sa pangarap, at para sa marami. Ang dami nating sinasabi. Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, okay, gusto ko sabihin sa iyo sa pagkakataong ito. Dapat nag-glorify ang Diyos sa buhay mo. Dahil kung hindi, mali. Hindi mo nakita yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Hindi ko po sinabing huwag nating bigyan ng kasiyahan ng ating pamilya. Kasi ang gusto ng Diyos, maging blessing tayo sa family. Pero bakit ko po paano po ang ibig sabihin nun? Dapat una, nag-glorify ang Diyos. Pwedeng nagtatrabaho ka, gumagawa ka para sa pamilya mo, pero una ang Diyos. Hindi ka nawawala ng panahon sa Diyos. Hindi ka busy. Okay? Hindi mo ginagawang tira-tirahan ng ating Panginoon. Kasi paano siya mag-glorify sa buhay mo? Pwede ba tanongin mo sa sarili mo, paano kaya mag-glorify o maluluwalhati ang Diyos sa buhay ko? Ito po ang layunin ng Diyos na buhay natin. Para mapapurihan ng Panginoon sa atin. So gamitin natin ang ating buhay, ang ating katawan, para papurihan ng Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hindi ka dapat magkasakit. Hindi mo dapat pabayaan ang iyong katawan para magamit tayo ng Panginoon. Dapat meron tayong panahon sa Diyos. Dapat available. Pwede bang ulitin niyo yung sinabi ko? Available. Available. Submissive. Submissive. Faithful. Faithful. Loyal. Loyal. In short, marami pa. In short, sa Diyos ka lang. Huwag mong ipagamit ang kahit na anumang bahagi ng iyong katawan para maging kasangkapan ng kasalanan. Bakit? Tanungin niyo ako bakit? Sa Diyos ka na eh. Dapat siya ang naluluwalhati sa buhay natin. Amen. Dahil pag-aari na tayo ng Panginoon, dapat sa Diyos tayo. Kaya napakahalaga natin sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Gusto niyang mapapurihan siya sa kanyang mga nilalang. Alam niyo sa panahon ng creation, lahat ng nilalang ng Diyos, pinagmasdan niya, sabi niya maganda, at natuwa ang Panginoon. Pagdating po sa Genesis, yung nilipol ang tao, alam niyo ba na pinagsisihan niya na nilikha niya ang tao? Isa lang sa mga nilalang niya na pinagsisihan ng Diyos.
bakit ko pa nilalang ang tao. Pero salamat sa Panginoon sa buhay ni Noe. Okay? Nagkaroon ng panibagong generation ng tao. At sinumpa niya na hindi niya na tayo lilipunin sa pamamagitan ng baha. Meron siyang covenant hanggang sa dumating na sa atin si Jesus Christ. At ito na po ang final. Kapatid, kung naririnig mo ang tinig na ito, gusto kitang hamunin. Gusto kitang hamunin. Kung ang buhay mo ay pinahalagahan ng Diyos at pag-aari ka na ng Panginoon, tayo pag-aari na ng Panginoon. Okay? Paano ka ngayon magre-respond sa Panginoon? Gusto ka ng Diyos gamitin. Gusto ng Diyos mapapurihan siya sa kanyang mga nilalang. Kaya sa pagkakataong ito, ang panalangin ko, kung marami ka ng pinasaya sa buhay mo, this time, pasayahin natin ang Diyos. Yung may-ari ng buhay natin, yung creator ng buhay natin. Pasayahin natin siya sa pamamagitan ng pagsunod dun sa layunin ng ating Panginoon. Kung gusto mo ito, tuturuan kita sa isang panalangin. At sasabihin mo, Lord, nagsisisi na ako sa mga kasalanan ko. Marami na akong pinasaya sa buhay ko, pero ngayon po, ikaw naman ang papasayahin ko kasi magbabalik loob ako sa iyo. Kung gusto mo yan, tulungan kita sa prayer. Gawin mong panalangin yung panalangin ko ngayon. Okay? At gawin mong personal. Bagamat ididikta ko sa iyo, pero panggalingin mo sa puso mo at sabihin mo sa Panginoon. Sunod ka dun sa prayer na gagawin mo. Aking Diyos, aking Ama, inaamin ko po, ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan, naisip at nasabi. Salamat po sa kamatayan ng Panginoong Hesus at ng kanyang muling pagkabuhay. Dahil binayaran niya ang aking kasalanan sa krus ng Kalbaryo. At para hindi na rin po ako maparusahan sa apoy ng impyerno. Nananampalataya po ako kay Jesus. Kaya simula sa araw na ito, tinatanggap ko ang Panginoong Jesus sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Simula po ngayon, ikaw na ang may-ari ng buhay ko. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po ang mag-pray. Lord, salamat po sa araw na ito. Naihayag ko na po ang iyong mga salita. At ang panalangin ko sa mga nanalangin ng pagbabalik loob sa iyo, Panginoon, patunayan mo po sa kanila na ikaw na aming Diyos na tinanggap, ikaw na may-ari ng aming buhay, ikaw na mayroong napakagandang plano, Panginoon, sa aming buhay, ay tunay na ikaw ang magbibigay ng kagalakan, ng kapunuan sa lahat ng aming mga kakulangan. Tulungan mo po kami at bigyan ng pagnanais na lalo ka pa namin makilala. Salamat po ng marami, Panginoon. Itinatagubilin ko sa iyo ang bawat pamilya, bawat nasa tahanan, at bawat nakikinig ng mensaheng ito. Lord, ibuhos mo ang masaganang bendisyon ng iyong pagpapala sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. At hayaan niyo, Panginoon, na kayo po ang kumatagpo ng lahat ng mga pangangailangan. Problemang pinansyal, kagalingan, maayos na relasyon, masaganang buhay, trabaho, Panginoon, kaligtasan, at anuman mga pang-aalipin na ginagawa ng kaaway sa kanilang mga buhay, Lord, papalayain mo po sila sa pangalan ni Jesus. At iparanas mo po, Panginoon, ang kapayapaan sa mga walang kapayapaan. Magbigay din po kayo, Panginoon, ng direksyon sa mga nangangailangan ng mga major decision na kanilang kinakaharap. Bigyan niyo po sila ng karunungan para piliin nila kung ano ang tama. Salamat po, Diyos. Pagpalain mong patuloy ang aming bansa na patuloy kaming lumaya sa epidemyang ito. Patuloy namin maranasan ang kalinga ng iyong makapangyarihang kamay
Sa bawat tumatawag, ang pangako mo hindi mo sila bibiguin. Kaya ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang bansang Pilipinas, ang aming gobyerno. Panginoon, makabalik po kami ng normal at tulungan mo po kami, Lord, na maranasan namin, O Diyos, ang iyong tulong at pagpapala sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. At hayaan mo, Panginoon, sa muling pagbangon ng Pilipinas, Lord, makikita namin ang iyong makapangyarihang kamay na gumagabay, nagpapala at tumutulong sa lahat ng aming mga pangangailangan. Hindi lamang po ang bansang Pilipinas, kung hindi ang buong mundo. Sa iyo namin ipinagkakatiwala. Ibuhos mo ang masaganang bendisyon ng pagpapala mo, Panginoon. At higit sa lahat, ikaw ang kilalaning Diyos at tagapagligtas ng lahat ng mga taong tumatawag sa iyo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po, O Diyos, yung aming communion. I-bless mo, Panginoon, ang bawat makikiisa. Ihanda mo ang aming mga puso. At sa aming pag-alaalang ito, Panginoon, manariwa sa amin ang iyong pagmamahal, ang iyong pagpapatawad, at ang kapangyarihan ng pagpapalaya sa kamay ng kaaway, ang kagalingan. Patuloy ka naming mahalin, patuloy ka naming sambahin, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, yung mga elemento na aming gagamitin, yung tinapay na simbolo ng iyong katawan, at yung juice na simbolo ng iyong dugo. Pagpalain mo ito, Panginoon, at sa gabing ito, ikaw ang mataas at patuloy na maluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.